Hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto ang rekomendasyon ni nooy Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya sa isyu ng questionableng flood control project. 8 sasakyan naman ng pamilya Diskaya ang may tuturing ng smuggled ayon po sa Bureau of Customs. Saksi si Chino Gaston. Rolls-Royce, Bentley Bentayga, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, 2 Mercedes-Benz, Land Cruiser at Lincoln Navigator. Ang 8 sasakyang ito na pag-aari ng pamilya Diskaya pwede na raw ituring na smuggled dahil sa kakulangan ng papeles ayon sa Bureau of Customs. 7 iba pang sasakyan ang may import entry documents pero walang certificate of payment. Kung hindi maipapakita ng mga Diskaya ang kaukulang dokumento ng 15 sasakyan, hanggang katapusan ng buwan, pwedeng kunin o i-forfeit ng gobyerno ang mga sasakyan sa pamamagitan ng warrant of seizure and detention. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Kung meron po silang dokumento na kailangan pa makita, makukumply ho kami. Tatalin pa po tayo parate para wala hong gusot. Nauna nang sinabi ng mga Diskaya na handa silang bayaran ng kulang na buwis para sa mga sasakyan kung may pagkukulang man. Pero ayon sa BOC, pwede lang yan kung hindi hihigit sa 30% ang diferensya ng buwis sa halagang itinakda ng batas. Posible rin daw na may pananagutan ang ilan nilang empleyado. Hinihinga na raw sila ng paliwanag. Sa ngayon, meron na kaming yung tinatawag na persons of interest na 10. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, we will have to make even our own people accountable. Noong Lunes, sinabi ng mga Diskaya na humingi sila ng proteksyon kay Pangulong Bongbong Marcos at Senate Blue Ribbon Committee matapos nilang ilantad ang pangalan ng mga politiko na humihingi umano ng kickback sa mga proyekto. Handa po kaming tumistigo ng walang pilit at kusang loob bilang state witness. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si dating Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta para irekomendang gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Pero hindi pinirmahan ni Soto ang rekomendasyon. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell all ba yan? Kung tell all Kasi yan, dapat nga, oo, pwede. buo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit eh. Saka meron pang mga nagka-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, paano mong kaya nga papayag ka kagad? Hindi ko pinirmahan. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi eh. Tutol din ang ilang kongresista. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard projects. Napakalabo niyan. Isang requirement nga yan should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Tapos, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Nire-respeto po natin ang paliwanag o opinyon ng ating mga kagalang-galang na mga kongresista. Kung hindi sila entitled, so be it. Yun po ang opinion po ng ating mga kagalang-galang na kongresista. Pero bandang huli po, korte po ang magde-decide dyan. Sa ilalim ng Republic Act 6981 o ang Witness Protection Security and Benefit Act, may requirements para maituring na state witness ang isang taong kasama sa krimen. Dapat grave felony ang krimen. Dapat kailangan ang kanyang testimonya sa kaso. Walang ibang direktang ebidensya para sa maayos na pagdinig sa kaso. Ang kanyang testimonya ay maaring mapatunayan. Hindi siya ang pinaka-guilty at hindi siya nahatulan sa anumang krimen sangkot ang labis na kabuktutan. Ayon sa DOJ, isa nga sa pinag-uusapan ang posibilidad na maging state witness ang mga Diskaya. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakuntsaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Meaning to say po, kung yung kasama nila sa conspiracy ay most guilty, sila din po ay pwedeng ituring na most guilty. So, that is still yet to be seen.
Isa pang kondisyon ang nauna ng inilatag ni Justice Secretary Remulla. Kailangan muna nila isauli yung pera para masimulan po natin yung usapang state witness. Pero it doesn't necessarily mean na kapag binalik nila yung pera, automatically they will be considered as... No, not at all. It is a precondition to even consider them. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.